Anong masasabi mo dun sa pinsan mo? Pagkakataon mo na ngayon. Ah, Hindi ko na matandaan yung pangalan niya. Pinsan mo, di mo kilala? Si ano pala, si Sa buhay OFW, meron tayong kwento ng balungkot, sakit, at tagumpay at saya. Kilalanin natin ang ating kasama, pero bago ang lahat, isang mapagpalang umaga, tanghali, hapon. Ako ang inyong host, LMA Stories, syempre dito sa Dubai, United Arab Emirates. Magandang araw sa'yo. magandang gabi po, Mr. Anong Kapitan. pangalan ng ating special guest dito sa ating LMA Stories? Ako po pala si Wanilin Bacala from BT Bot sa Pangdalaga, Misamis Occidental. Misamis Occidental, Opo. Muslim ka or Hindi po, Christian? Bisaya po. Okay. Dako. Tapos, my father's name po pala is Carlito Bacala and my mother's name is Juanita Bacala. And 8 po kaming magkakapatid Okay. at ako po yung pinakabunso sa lahat. Sa bunso kong magkakapatid, sa 8 magkakapatid, cut ko lang, lahat ba ay nakapag-abroad? Hindi po, ako lang po. Okay, continue. Tapos, wala na po akong mga magulang. At saka, nakapagpangasawa po ako ng medyo maaga-aga. Ilang taong ka ba Ay, bago... naglalandi. Ilang taong ka nung ikinag-asawa? 17 po. 17. Yes. Sa ngayon, ilang taon na si Miss Wanilin? 35 po. So, 18 years ka ng kasal? Hindi po ako kasal. Okay. May Isa kalibing kang partner. kalibing partner. Ilan ang anak mo? 2 lang po sa ngayon. So, ngayon. Oo. Sa ngayon, ilang taon ka ba bago ka pumunta ng abroad? 25. 25 years old ka nung ikaw ay Nag-abroad. Nag-abroad. Nagsimula po ako unang bansa na pinuntahan mo. Anong bansa to? Una pong bansa na pinuntahan ko is nag-Bahrain po ako. Sa Bahrain. So, anong company at anong pinagtrabahuhan mo doon? Nagtatrabaho po ako sa Bahrain bilang housemaid din po. Housemaid. So, nakailang taon ka sa Bahrain? 1 year and 11 months lang po. Kasi umuwi ako noon, gawa ng sunod-sunod na namatay yung 3 kong kapatid. 3 kapatid, Oo. sunod-sunod. Opo. Sa loob ng isang taon? Anong taon to naganap? Hindi ko na po matandaan kasi basta yung panganay po namin, namatay po siya after 1 year. Okay. Sumunod yung isa ko pong kapatid na lalaki. Tapos after 1 month naman, sumunod yung pinakabunso naming lalaki. Paano kinaya ng isang Miss Wanilin na OFW? Kasi ako, isa rin akong OFW. So, sa ngayon pa lang, sa kwento mo pa lang, nararamdaman ko na yan. Malayo tayo sa pamilya. Mag-isa ka. Tapos nasa Bahrain ka. Sa ating mga nanonood, ang Bahrain ay isang Muslim country at marami ditong bawal, hindi tulad dito sa Dubai. So, umuwi ka ba ng Pilipinas sa nangyari sa'yo doon? Kinakausap ko po yung amo ko. Sabi ko, Madam, pwede po ba akong umuwi? Kasi magdadalawang taon na naman ako sa susunod na buwan. Okay. Babalik na lang po ako. Sabi ko sa kanila kahit hindi po nila sinabi sa akin na papabalikin ako. Ginawa ko lang po yun para makauwi talaga ako. Doon sa pangatlo ko na pong kapatid na namatay. So, yung una at saka pangalawang kapatid mo namatay, hindi mo sila nakita. Hindi po. Kaya nung pangatlo na pong kapatid ko na namatay, doon na po ako nagdesisyon. Kinausap ko na po yung amo ko na umuwi ako. So, from Bahrain, umuwi ka ng Pilipinas. Opo. So, after ng living sa Pilipinas, bumalik ka ba ng Bahrain? Hindi po, nagbakasyon po ako ng 2 buwan. Tapos, pagkatapos ng bakasyon ko, imbis na babalik ako February 2, Anong taon to? 2018 ata yun. Okay. So, 6 na taon na nakalipas. So, from Pilipinas, 2 buwan na bakasyon. Anong sunod na nangyari sa buhay mo? Nagdiretso ka ba ng Bahrain? Or pumunta ka ba ng ibang bansa? Or nagdiretso ka na dito sa UAE? Hindi po, pagkatapos po, nakauwi na po ako. Tapos, yun, kinuntak ako ng pinsan na Okay. nasa Bahrain din. Okay. Tapos, una akong umuwi sa kanya, tapos siya naman ang nahuli sa akin. Tapos nakita po niya tong LME sa TikTok daw. Hindi naman ako nagti-TikTok nung time na yun.
Hanggang ngayon, hindi pa ako nagtitik. So way back 2018, from Pilipinas, pumunta ka ng Bahrain. Opo. Opo. So may employer ka or another employer or same employer? May employer po ako sa Bahrain dati. Okay. Nag-continuous ka ba sa Bahrain na magtrabaho? Ay, hindi na po. Kasi nung time na yon umuwi na ako no. Tapos, nagbakasyon ako ng 2 buwan. After ng 2 buwan, kinuntak ako ng pinsan ko. Sabi niya, di ba, Len, may re-entry visa ka? Ah, okay. Sabi ganon. Sabi ko, oh, bakit? Sabi naman niya sa akin, nakita ko kasi yung agency ng LME sa Dubai. Mas maganda pasukan yung Dubai. Kasi ano daw. Pinapangarap mo ba ang Dubai? Hindi naman po sa ano. Kasi nung umuwi po ako galing sa Bahrain, pinapangako ko na po sa sarili ko na hindi na ako mag-abroad ulit. Dahil nga sa ano, hindi Dahil naman sa madali. nangyari sa'yo, may 3 kapatid ka Mm-mm. na nawala. Napakahirap. Kumbaga parang ginawa mo silang inspirasyon. Tapos, yung mga 3 kong kapatid kasi, walang ibang tumutulong sa akin sa panggagastos ako lang ng time na yon. Anong pakiramdam ng isang Miss Wanily na nawala ng 3 kapatid, tapos alam mo yung OFW ka? Ano yung pakiramdam? Paano mo nalampasan yung ganong pagsubok? Siyempre, nung una, hindi ko po talaga na naka-recover agad. Pero sa tiwala ko po sa Panginoon, Amen. wala po akong ibang malalapitan. Kahit may mga kapatid ako, hindi naman po nila ako matutulungan gawa nga ng walang-wala din sila. Nagdesisyon akong mag-abroad nung una, bago ako pumuntang Bahrain gawa nga ng ano. Wala na din ako mga magulang. Parang mag-isa ka na lang, tsaka yung kalibin partner mo sa ngayon. So, bago tayo pumunta ng Dubai, matanong ko lang, magkano ang iyong sahod nung nagmula ka sa Bahrain? Unang taon mo. Nung nag-Bahrain po ako is 1.5 lang po yung sahod ko dati. Magkano yun sa peso sa Bahrain money? Nasa 20 plus po. 20,000. Nasa 20, 21, ganun. Okay. So, from Bahrain, pumunta ka ng United Arab Emirates sa tulong ng... Yung sa pinsan ko po. Okay. Yung Anong ahensya to? Yung sa pinsan ko. Dati. Anong agency yung pumunta ka dito sa United LMA Arab po. Emirates? Okay. Sa So, from Bahrain, Pilipinas to Bahrain, Bahrain to UAE. No. From Bahrain to Pilipinas, Pilipinas to Dubai. Meron kang re-entry. So, tinulungan ka ng... Ng pinsan ko po. Okay. Pero sinong consultant ang nag-asikaso sa'yo? Si Miss Ara pa po yung dati. Okay. So, ngayon, nung ikaw ay nag-umpisa na sa LMA, ano yung una mong trabaho dito sa LMA, Human Resources Consultancy? Siyempre po, wala naman akong ibang ina-applyan kahit nakapagtapos man ako ng pag-aaral. Okay. Pumasok po ako dito bilang housemate. Anong taong ka nagsimula sa LMA? 2023. Last year. Magdadalawang taon na kasi ako ngayon. So sa ngayon, magdadalawang taon ka na sa LMA. Opo. Ilang buwan ka nagtrabaho sa loob ng bahay? 6 months, after 6 months kasi, nagpabalik pa ako sa agency. Okay. Tapos ngayon, pinapabalik po ako ni Madam Jackie sa bahay ng amo ko. Tapos continue na yon. Okay. Sa nakakakilala kay Madam Jackie, siya po ang may-ari ng ating LMA Human Resources Consultancy dito sa UAE. Sa loob ng 6 na buwan, bumalik ka sa agency after? Pinabalik pa ako ni Madam Jackie sa amo ko po kasi nanghihinayang po siya sa 6 na buwan kung bibitawan ko po yun. So, nag-extend ka ng ilang buwan sa loob ng bahay? 3 months po. So, total, naka 9 months ka sa loob ng Opo. bahay. So, ngayon, saan ka ba nagtatrabaho? Nandito na po sa sa salon po dito sa LMA din. LMA Beauty Salon. Oo. Okay. Bago tayo pumunta sa LMA Beauty Salon, kamusta ang isang katulong, kadama, kasambahay, or nani? Pero para sa akin, kasi bilang isang OFW, ang kadama or nani, sila ang mga bayani sa puso ko. Alam ko ang pakiramdam ng isang obligasyon ng isang kadama. Kamusta ka bilang isang kadama sa loob ng bahay? Nung nasa bahay naman ako ng amo ko, hindi naman ako trinato na hindi maganda. Okay. Maswerte naman ako kaysa siguro sa iba.
nabibigay din naman nila yung mga obligasyon nila sa akin. Pero yun lang, may mga hindi naman pagkakaintindihan. Tapos, Sa dami-dami ng nag-a-apply ng trabaho sa buong mundo at sa lahat, hindi lahat sinuswerte. Oh. Alam mo yan. Ang iba, merong hindi pinapasahod, mm-mm. merong hindi pinapakain, Oh. merong minomolestya, which is real talk lang yan, at talaga nangyayari yan, lalong-lalo na sa bansa ng Middle East. Ang tanong ko, kamusta ka ngayon bilang anong trabaho mo sa LMA Beauty Salon? Ano po, dito sa nagmamanicure, nagpipedicure, nagwawaxing, Ito ba yung LMA Beauty Salon? Yes. Ito po yung LMA Beauty Salon. At saka andito din po ako sa LMA Human Resources. So mula kasambahay ng 9 na buwan, ilang buwan ka na nagtatrabaho sa LMA Salon? 7 months pa po. Kasi 7 months pa naman na itayo po tong salon. Simula po. Mula grand opening, andito ka na? Oo, andito na po ako. Wow. Nandun na ako sa bahay. Okay. Kinupkup na po ako nila, Madam Jackie at ni Sir Noy. Madam Jackie, Sir Noy, thank you so much. Parang naiiyak ka na, Miss Wanilin. Ang gusto ko lang malaman, ganito kasi yon. Isang OFW, maraming nangyayari na hindi inaasahan sa Pilipinas. Bilang isang OFW, ano yung isang desisyon sa buhay na lalampasan mo at pinagpapasalamat mo sa Panginoon? Unang-una po, bilang isang OFW, bilang isang ina na may 2 mga anak, napakahirap iwanan yung mga anak mo. Lalo na't mga babae sila. Nung nagdedesisyon ako na talagang ayaw ko sana lumayo sa kanila. Pero kailangan. Dahil unang-una is walang-wala. Gusto ko pong mag-abroad. Pinapaintindi ko po sa mga anak ko na itong ginagawa ko ay hindi lang para sa sarili ko. Para din to sa inyo. Dahil kung andito lang ako sa bahay, kung andito lang tayo magkakasama, buong pamilya, wala naman tayong mapapala. Dahil isipin nyo lang na mabuti na hindi lang tayo yung magkapamilya na nagkakaiwalay. Totoo yan. So, ilang taon ba yung 2 mong anak na babae? 16 and 13 years old po. Mga dalaga na. Oo. Nag-aaral ba? Opo. So, bilang nagtatrabaho sa isang salon, tapos ikaw ang nagbibigay kasi single mom ka, paano mo nahahati ang iyong sahod? Dahil alam ko, dito sa Dubai, alam mo naman ang sahod mo, nagsimula ka sa ganitong pera, tapos nagbibigay ka pa ng financial sa Pilipinas. Paano mo nahahati yun? Paano mo nakakaya yun? Nakakaya ko naman po kasi gawa ngayon na hindi naman po ako medyo na nahihirapan masyado. Gawa nga nang hindi naman ako nagbabayad ng bahay. Ibig sabihin, libre ang bahay mo sa LMA? Yes po. Nandun pa rin po ako nakikisiksik sa bahay po nila, Madam Jackie. Sagad din na natin. Libre din ba ang pagkain? Yes po. Tingnan nyo naman po yung katawan. Kanina pinapaiyak mo na ako, natatawa ako sa iyo. Libre din ba ang wifi dito sa Yes LMA? po. Grabe Libre naman. po. Ang tanong ko sa iyo, at may pagkamarites kasi ang apo ng mamay mo. Lahat naman tayo. Nabalitaan ko na habang naghahanap buhay ka sa salon, nabalitaan ko nag-aaral ka daw. Yes po. Grabe naman yun. Okay. Unang tanong, ano yung kurso na kinuha mo? Microbleeding, microshading, microbleeding, and lip tattoo po. Ilang buwan ka na nag-aaral mula na nag-umpisa Wala pa ka? pong buwan. Ngayon lang po, this month lang po. Mga 4 na lang pa siguro session. Paano mo nakakaya yon? From trabaho, tapos nag-aaral ka? Nag-absent ako. Okay. Dito naman ako, araw-araw na. Every week naman yung day off ko, no?
Tapos, Alam ba ni Madam Jackie na uma-absent ka, hindi ka pumapasok sa yes, trabaho? of course. Alam na alam niya kasi siya nga nagpapaaral sa akin eh. Ibig Yung sabihin, libre may-ari mismo ng LMA. si Sir Noy at si Madam Jackie, Yes, yes sila po. nagpapaaral sa'yo. Sila po talaga. Sila po ang nag-offer. Si Madam Jackie po ang kumausap sa akin mismo. Alam mo, naniniwala ka ba na ang effort ay binibigay lang sa taong marunong mag-appreciate? Totoo. So, siguro nakitaan ka nila ng potensyal. At saka malaki po yung tiwala po nila siguro sa akin. Kaya wag mong sisirain yan. Hindi po mangyayari yun. Sa ngayon, gusto ko lang marinig sa'yo, ano yung masasabi mo kay Madam Jackie at kay Sir Noy at sa company? Ang masasabi ko lang po, pasensya na po kasi parang kinakabahan na kasi ako, hindi ako masyadong makapagsalita. Masasabi ko lang po sa mga may-ari ng agency sa LMA, Madam Jackie, Sir Noy, hindi nyo naman po ako kadugo, pero tinuturing nyo po akong anak or yun na ba yun? Kapatid. Kapatid. Wala po akong ibang pamilya dito. Ako lang po nag-iisa. At wala po akong ibang inaano na pamilya, kundi sila lang Madam Jackie, si Sir Noy. Dito po sa buong LMA. Kaya malaking pasasalamat ko po dahil dito po sa LMA, hindi ko po akalain na dito po magbabago yung buhay ko. Hindi ko po lubos akalain na from Kadama, napunta ako dito sa LMA ngayon na hindi ko inasahan talaga, promise. Nagtiis ako. Hanggang ngayon hindi ako makapaniwala na nandito na pala ako sa salon. Baka maya-maya or bukas gagraduate ka na. Totoo. Saka nakakita ng isang company or ahensya na habang nag-aaral ka nagtatrabaho tapos Dito pinupush lang. ka pa ng may-ari. Dito lang po talaga Sa- sa LMA. Pakilala mo nga sa akin si Madam Jackie at gusto ko na rin mag-aral. Sige. Madam Jackie. Ano ba ang motto mo sa buhay? Basta, pag may pangarap ka, Yun ang gusto kong marinig. Pag- Dahil from Kadama, katulong o kasambahay, kahit anumang tawag nila, dahil hindi lahat ng OFW, lahat ng tao sa mundo. Ang iba kasi, pag narinig yung salitang, ay, katulong lang yan. Doktor ako. So, parang dinadown lang po nila yung naniniwala ka ba na estado sa buhay lang ang pwedeng magbago? Depende sa diskarte mo. So, ngayon naririnig ko at nakikita ko kasi parang madiskarte kang tao. oo naman. Kasi Parang lahat ng pagsubok, sige, may Aliwala. solusyon dyan. Basta, may pangarap ka, may paraan. Maraming paraan kung gugustuhin mo, maaabot mo kung gusto mong abutin. Tama ba yun? Tama-tama yan. Ang huling tanong lang, Miss Wanilyn. Ano yung isang desisyon mo sa buhay na pinagpapasalamat mo naman? Bakit ko narating to kung nasaan ako? Mga desisyon sa buhay. Siguro, Yung hindi ka nagkamali. oo nga, siguro dati inisip ko na nga, babalikan ko yung ano na hindi na talaga ako babalik sa pag-abroad. Pero siguro yung pinsan ko na yon na siguro Asan yung pinsan mo ngayon? nandito din siya sa Dubai. Okay. Siguro siya ang ginawang tulay ng Panginoon para mapadpad ako dito. Kasi nung una hindi ko naman talaga kilala at wala akong ideya sa LMA. Kung di siya lang ang nag-ano sa akin, siya ang nagsabi sa akin na, Lynn, pumunta ka sa sa LMA kasi maganda tong LMA na to. Bakit? Sabi ko gano'n. Hindi talaga ako interesado dati. Sabi niya Parang sa hindi akin, ka paniwalain. Hindi. Okay. Sabi niya sa akin, kasi itong LMA kasi, after 2 years ng kontrata mo, pwedeng magli-level up ka daw. Sabi nga noon. Bakit may down? Yun ang sabi niya kasi, Pero ngayon, nasa LMA ka. oo, kaya naniniwala talaga ako na magli-level up ka talaga. Kasi from Kadama nga, nandito na ako ngayon. At saka may kumpara ko yung buhay ko dati sa Kadama. At saka nandito ako ngayon sa salon. Napakaalwan mo. Napaka Dahil kung kayo doon ka sa bahay, tapos pwede ka naman mag-aral, pero yung time management mo at time nagusto ng management puso talaga. mo, talaga naman, ang At saka- swerte mo sa company. Totoo po, totoo. Kasi ayaw po talaga ni Madam na, ayaw po talaga nilang mag-asawa na hanggang dyan ka lang
sa pagiging kadama. Gusto nila talaga na magli-level up. So Kami marami, lahat so ng marami kang estudyante. natututunan sa araw-araw. Totoo po. Naniniwala marami ka po. ba sa every day is a learning day? Yes. So sa araw-araw, mayroon dapat tayo natututunan sa buhay. Basta tiwala lang sa sarili, tiwala sa Panginoon, palagi lang tayong magdadasal. Anong masasabi mo dun sa pinsan mo? Pagkakataon mo na ngayon. Hindi ko na matandaan yung pangalan niya. Pinsan mo, di mo kilala? Ay Ate Teresa. Teresa ba yung pangalan? Okay. Oo. Andito naman siya. Totoo ngayon ba sa bang Dubai. pinsan yan o pinsan-pinsan lang? Parang ano lang siya, hindi naman na magkalapit. Yung parang ano Second lang. cousin. Hindi naman sa second cousin, basta medyo malayo-layo na din. O sige, siya. kapitbahay na lang. Ano sige, masabi mo oo. sa kapitbahay mo? Ate Teresa, kung mapapanood mo man ako ngayon, andito na ako, sikat na ako, andito na ako sa LMA. Proud ka ba bilang LMA Yes po. employee? Yes, unang-una proud na proud ako, no? Nung binalik kasi ako ng amo ko sa ito hindi ko makakalimutan. Ay, nakalimutan ko pala kanina i-apply ito. Tinatanong ko pa nga to kay Madam Jackie kanina kung pwede ko bang i-apply to kasi nung di-on na ako sa amo ko, no, babalik na naman tayo. Wala problema. Tapos, nung nandun ako sa amo ko, after 6 months, nagpabalik nga ako dito. Yun nga yung naikwento ko sa inyo kanina. Nagpabalik ako dito sa agency. Tapos, kinupkup na naman ako nila, madam. Tapos ngayon nga, nagalit nga si madam sa akin kasi bakit ko daw sasayangin yung 6 na buwan. Kasi kung babalik ako, kung magpapadeploy pa ako ulit, back to zero na naman ako. Totoo yan. Back to scratch. Nanginayang talaga si madam. Tapos, ang hindi ko po makakalimutan, pinapabaunan po ako ng amo kong babae nung pag-uwi ko. Sabi niya sa akin nung pag-alis ko na sa bahay, labas na ako sa bahay niya. Sabi niya sa akin, Lynn, kakarmahin ka sana. Makakarma ka. Sabi niya ganun. Naniniwala ka ba sa karma? Hindi po. Bakit? Sabi, paano po ako makakarma? Ito na yung sinasabi ko kay Madam Jackie ngayon. Madam, ito na yung sinasabi palagi ng amo ko dati. Nakakarmahin ako. Pero sabi Speak naman of karma, siguro meron tayong tinatawag na good and bad Yes, karma. sabi- Good karma ang natanggap good karma mo. talaga. Sabi ni Madam Jackie sa akin, ito yung tinatawag na good karma. Hindi lang isang beses yun, sinabihan ako, sir. 2 beses. Kasi di ba bumalik ako sa agency. Tapos, pinapabalik ako ni Madam doon sa bahay ng amo ko. Hindi, nag-continue ako. Pagdating ng 9 months, yun naman ang amo ko ang nagbalik sa akin sa agency. Yun na naman ulit ang pinaano niya sa akin. Lynn, kakalmahin ka sana. Sabi ko, bakit naman ako kakalmahin, Madam? Wala naman akong ibang ginagawa dito kundi pagsisilbihan ko kayo. Ginagawa mo yung obligasyon mo. Oo, sabi ko sa kanya, siguro, Madam, kung may karma man, kung may kakarmahin man, ikaw yun. Hindi ako. Totoo. Ano pang silbi? Ibabalik na niya ako sa agency. Sasabihin ko na din. Siguro sa kanya. nagustuhan yung ugali mo or yung trabaho mo. Kaya ayaw niyang paalisin. Hindi naman sa ayaw kasi ako sumasagot-sagot din ako sa kanya pag hindi na maganda. Normal lang sumagot, basta ikaw nasa tama. Alam mo kung bakit? Hindi ganito kalaki yung katawan ko dati. Hindi, Lumaki ang katawan mo dahil? Yes, hindi naman ganito kalaki yung bilbil. Bakit lumaki ang katawan mo ngayon? Dahil sa LMA, ang daming pagkain. Balita ko, kakakain mo daw. Yes. Kahit anong diet mo, hindi mo magagawa. Sa sobrang dami ng pagkain. Tapos, may maririnig ako na wala nang pagkain yung LMA. Pakilala mo kay Madam Jackie, pwede ba akong tumira sa bahay niyo? Ay, Para ako'y tumabata-ba naman. pwede naman siguro. Okay, alam mo, Welcome na sa welcome kwento pa mo, doon. talaga namang nakaka-inspire. Oo naman. Kasi ako, naghangad din ako mag-aral. Mm-mm. Dahil kulang din sa salapi. Pero nagkapasalamat din ako. Pero sa kwento mo, hindi lahat binibigyan ng pagkakataon. Hindi po. Hindi lahat binibigyan ng oportunidad. Totoo. Kaya ang swerte mo sa lahat ng mga, Napakaswerte ko talaga. isa ka sa mga naging maswerteng Isa empleyado talaga. ng LMA. Mm-mm. Ano yung masasabi mo sa LMA? Madam Jackie, maraming salamat po. Sir Noy, sa lahat ng mga anak niyo po. Basta, sa lahat ng pamilya ng LMA, nagpapasalamat po ako sa inyo ng marami. Dahil Nagbago ang buhay mo. dahil po sa inyo, nagbago po yung buhay ko. Napakalaki po ang binago ng buhay ko ngayon. Kaya wala po akong Regret. wala akong
pinagsisisihan na nandito ako ngayon. Okay. Bago natin matapos, kamusta ang love life ni Miss Juanita sa I'm Dubai? still single pa rin. Naghahanap pa rin hanggang ngayon. Balita ko may kalibin ka daw, ma'am. Wala. Totoo ba yun? Dito po? Opo. Ay, wala. Wala. Okay. Isang lalaki lang yung ano ko sa buhay. Okay, maraming salamat sa iyo, Miss Sige Juanita. po. Talaga naman nakaka-inspire. Katulong noon, Nagiging beautician na beauty ngayon. expert ngayon. Saan ka pa? So, imbitahan mo yung mga kapwa mo OFW, kapwa natin OFW at gusto mag-apply kay LMA. Sa mga ano dyan, nagbabalak pa lang po na mag-apply or gusto nyo na po or nandito na po kayo ngayon sa iba't ibang lugar, wag na po kayong magdadalawang isip na mag-apply na po kayo dito sa LMA dahil dito po ako po yung una-unang makapagpatunay na isa po ako sa Natulungan. sa natulungan at hindi lang ako, ang dami, libo-libo na po silang natulungan. Kaya kung ano man yung narating ko ngayon sa buhay, na from Kadama, na nandito ako ngayon sa salon, kung ano man yon, alam kong kaya nyo din. Sa mga ngayon, sa mga nahihirapan man, wag na wag kayong mawawalan ng pag-asa. Totoo yan. Pray lang tayo always kay God and magtitiwala lang tayo sa sarili natin. And wag na wag nating isipin na bibitaw kasi habang may buhay, may pag-asang makakamit. Andito na ako ngayon. Tingnan nyo ako. Isa ako sa nyo, gayahin nyo, inspirasyon nyo, na kung may pangarap man tayo, ipopush lang natin yon. Palagi kong tinatandaan kasi dati, sinasaulo ko talaga yon. Nung una pa lang ako sa kanila, February 2 ako dumating, nung nasa Japilia pa lang siguro kami, anong lugar yon. Ang sabi ni Madam Jackie sa akin, kasi nilinisan ko yung kuko niya. Palagi niyan sinasabi sa mga aplikante, sino pang marunong maglinis ng kuko dito? Wala namang sumasagot. Kasi yung marunong daw maglinis, na-deploy na daw. Tapos ako, nakikinig lang ako kasi ayaw ko namang magrepresenta sa sarili ko. Baka mapahiya ako, baka inisip ko na baka hindi ko alam. Tapos ngayon, parang naawa na lang ako kay Madam kasi panay na lang sabi na, sino bang marunong dito, ganito? Kaya sabi ko, Madam, may gamit ka po ba? Sabi ko na lang ng gano'n. Sabi niya, bakit marunong ka ba? Sabi ko, I will try. Sabi ko lang na gano'n. Pero hindi ko sinabi na Paano yung I will try? One more time. I will try. Okay. Alam mo, masaya ako sa nangyari sa buhay mo. Talagang nakaka-inspire. Oo naman. Hoy, alam mo ba na ang dami kong mga stories sana. Pero parang gabi, umagahin talaga tayo. Komedyante ka bang tao? Ay, oo. Bakit mo ako pinaiyak kanina? Pinaiyak ba kita? Nakakaiyak yung yung Naiyak kwento ng ako. buhay mo. Talagang Hindi pa yon. Kung may man ito, kung may, ba yon? Yung pangalawang parang inaantok na sila. Kung may pangalawang episode pa nito, nako, doon yung malalaman yung buong kwento ng buhay ko. Okay. Maraming salamat sa iyo, Miss Juanita. Unang Wanilin. Juanita Paglaki. Okay, sa lahat po ng ating mga viewers, mga kapwa ko FW, of course, overseas Filipino workers, mga kabatang. Ako nga pala ang isa sa brand ambassador ng LMA Human Resources Consultancy. At kung ikaw ay na-inspire dito sa kwento ng buhay ni Miss Juanilin, kung meron kang pinagdadaanan sa buhay, pagsubok, lahat ng problema may solusyon. Huwag kang gumawa pa ng isang problema. Basta magtiwala ka lang sa sarili mo at do what makes you happy. Gawin mo yung magpapasaya sa'yo. Your host for tonight, LMA Stories. Thank you and God bless.